waray, waray God, waray upay, di ba? Ayan, sabi ko, wow. Actually, no, ako po yung nakasakay sa aeroplano, ang katabi ko dalawang Pinay na Ilocana naman. Naku, talaga namang Wingarod, may mga Ilocano ba dito? No? Sabi ko, talaga namang ang mga Pilipinos ay kalat. Ano ko? So, without much further ado, gusto ko pong pumunta sa atin pong, nakaon na ba ito? Okay. Parang hindi yata umaabot. Ayaw eh. Saba. Yan, okay. Ayan. Dahil po inyong tema ay Hearts on Fire, sabi ko nga kay parang Efren, when ako po ay nag-prepare para po sa atin pong retreat, grabe po yung impact sa akin ng fire. Kanina, yung ating, siya may head intercessor natin nag-opening prayer. Grabe, no? Yung talagang, naramdaman ko, habang piniprepare ang sermon na ito, na meron kayong hunger for God. Meron po ba kayong hunger for God? No? Kasi dapat po talagang ganun eh, no? Pero sabi ko, Lord, very challenging para sa akin po. Ano ho? Sanay po ako magturo sa mga pastors. 2 araw, ako lang po nagtuturo. Minsan, within 2 days, 9, 10 topics po yan. Ano ho? At ako po ay sa biyaya ng Panginoon, nakasama ko na iba't ibang uri ng mga pastor. Pero very challenging pagka-congregation naman. Ano ho? Pero naniniwala ako na ang tunay ng tagapagturo ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? Ano ho? Kaya nga po, sa una pong topic natin sa gabing ito, sabihin ko hapon no? Sa gabing ito, gusto ko pong kunin muna, for first topic, yun pong napili niyong verse, doon sa verse 29. But in Hebrews chapter 12, ESV, sabi dito, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Our God is a consuming fire. Yan po yung aking for session number 1 na gusto ko pong dalhin sa inyo. Our God is a consuming fire. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa retreat na ito, Panginoon ng JZWC. Alam ko, Panginoon, na ikaw po ang naglagay ng hunger and thirst and even passion sa kanilang mga puso, Panginoon, upang mag-gather sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, alam mo po ang mga sacrifices ng bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung paanong sila nga po ay nag-commit, nag-devote ng kanilang mga sarili, ng kanilang time, effort, even money, oh God, I know. At tunay nga, Panginoon, na ito hindi lingid sa iyong kaalaman. Alam mo din po ang expectation ng bawat isa. Walang naitatago sa iyong harapan, Panginoon. Kaya nga po, patuloy namin kinikilala, Panginoon, na kung wala ka sa aming kalagitnaan, wala kami magagawa, Panginoon. We acknowledge the fact, Lord God, that without you, we're nothing. And so, tonight, we humble ourselves, O God. Continue to cleanse us from any sin, even intentional or unintentional sins, the sins of our forefathers, O God, the guilt of our bloodline, the sins of the land, even itong kabuuan, Panginoon, ng Canada, maging, O Diyos, ang Alberta. We appropriate the holy blood of Jesus, cleanse us, Lord God, and cover us sa duration, Panginoon, ng aming pagstay sa lugar na ito, Panginoon. Salamat po for your loving kindness, for your faithfulness. We declare it's not by might, nor by power, but by your Holy Spirit alone. And it's the anointing that will break every yoke, according to Isaiah 10:27. Ang lahat ng pamatok ng kaaway ay babasagin mo, Panginoon. Ang lahat ng mga oppression, ang lahat ng mga hindrances, in the mighty name of Jesus Christ. We declare Jesus Christ is Lord over our lives, our families, over this church, O Lord God, Panginoon.
that you reign and you rule, O God. Salamat nga po, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon. Hindi man kami karapat-dapat, ginawa mo kaming karapat-dapat. Salamat sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na ibubuhos mo sa bawat isa. Kayong pa lamang, kami po'y nagpupuri na at nagpapasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo at po ang aming samo dalangin na tayo magsabing Amen and Amen. Palapakan natin Diyos na buhay. Thank you, Lord. Yan na ba yung pinakamalakas yung palakpak? Bigay natin yung pinakatodong palakpak sa ating Panginoon. Nagbibiro lang ako kanina, pero pare ko, pag ako'y sumusobra na sa oras, sabihin mo lang sa akin. Okay? Yan nga maganda, no? Pagka ganito. Okay. Our God is a consuming fire. As a pastor po, paborito ko po kasi lagi titingnan ng konteksto. Kasi po, napakahirap na magturo ng salita ng Diyos na hindi natin alam kung ano talaga ang konteksto niya. Madali pong maliligaw tayo. Hindi po kailangan nating ipaliwanag yan sa ating pagkakaunawa, kundi ano sinabi ng writer o ng author. Dito po sa Hebrews, well, hindi ko na kailangan sabihin niyo marami pa, pero marami kasi niniwala si Pablo ang sumulat, pero hindi naman po confirm. Marami lang niniwala. But the author of the Hebrews, ang kanya pong pinakita yung kaibahan po ng lumang tipan, the Old Covenant. Kasi po sa lumang tipan, kakibat po doon takot. Kasi na-i-present ang Diyos na grand, so holy, exalted. Nakakatakot. Di ba? Kaya nga mga Israelita, nung umaakyat si Moses sa Mount Sinai, sa Mount Horeb, ano sabi ng mga Israelita? Moses, ayaw na namin umakyat. Nakakatakot pala sa presensya ng Diyos. Kasi kumukulog, kumikidlat. Di ba? Lumilindol. Tapos umuusok. Billows of smoke. Kaya nga po mga kapatid, yan ang unang natutunan ko tinatawag nilang priesthood of believers. Kaya nagkaroon ng mga clergy and laity, clericos and laicos. Kasi ang mga tao ayaw dumirekta sa Diyos. Naghahanap sila ng go-between, tagapamagitan. Sabi nila, Moses, ikaw na lang kumausap sa Diyos at kung ano sabihin ng Diyos sa iyo, i-download mo na lang sa amin, i-cascade mo na lang sa amin. Pero later on sa bagong tipan, binago yun Lahat tayo ay pwede nang makalapit sa Diyos directly and personally. Amen po ba? Yun po yung malaking kaibahan. Kaya nga po nung lumang tipan, puspos sila ng takot, ng kadiliman, at yun nga, tingin nila hindi sila basta makakalapit sa Diyos. Isa po tinuturo ko sa Body of Christ yung Father's Love, napakaganda pong topic nun. Narinig ko din sa preacher na sa lumang tipan nga yung mga pangalan ng Diyos, Elohim. Okay? Napakataas. Diba? Yung Jehovah, compound names, napakadami niyan. Mga El names ng God, El Shaddai, El Gibor. Okay? Napakadami niyan. Pero ang portray lahat ng mga pangalan niya, napakatayog, napakataas, kaya parang ang hirap lapitan. Pero pagdating sa bagong tipan, ipinakilala ng Panginoong Kristo ang Diyos bilang Ama. Abba. Father. Pag sinabing Ama, kahit sino maintindihan yun, kahit bata. Kaya nga, pagdating sa bagong tipan, nabago dahil sa ating Panginoong Kristo. At ang sabi po diyan, ang natanggap natin ay unshakable kingdom. Sabi nga natin, unshakable. Hindi na yayanig. Di ba sabi ng Bible, begin in verse 24 hanggang 29, pangako ng Panginoon sa last days. Lagi na pinag-usapan ni pare ko yan Nasa last days na tayo, niwala kayo, nasa huling araw na tayo. Sa last days, mga kapatid, pinangako ng Panginoon, magkakaroon ng yanigan. Okay? At lahat ng mga nayayanig, mayayanig talaga. Ano ba yung mga hindi nayayanig? Dapat alam natin yun Pero ang kaharian ng Diyos, hindi mayayanig kahit kailan. Napakalinaw po niyan. At ang natanggap natin mga kapatid, isang kaharian na hindi kailanman mayayanig. Di ba, nung sinabi natin Panginoon, upon this rock I will build my church. Okay? And even the gates of Hades, the gates of hell, shall not prevail against the church. Pero bakit ang mga Kristiyano parang, minsan narinig ko si Billy Graham, 80 to 90% daw na mga Christians are living defeated lives. Bakit ganon? Bakit ganon? Kasi nga, hindi pa naintindihan. Kaya nga sa bagong tipan, pinapaliwanag po dito, na dahil ang natanggap natin ay hindi na yan nakahiriam, kailangan ang ating tugon dyan ay isang pagsamba
na may kalakip na takot at panginginig with reverence and awe. Yung takot po yung the fear of God, the fear of the Lord, hindi po yung takot na umaalipin. Yung takot po yun ay may pagpipitagan, may respeto. Kaya nga, yung sinabi niyang ganoon, dahil ito ang natanggap natin, ang sabi niya, kailangan tayong magkaroon ng banal na takot sa Diyos sapagkat siya ay kumukonsumong apoy. God is a consuming fire. At dito po sa mga talatang ito, makikita po natin yung dalawang aspeto ng kalikasan ng Diyos. Ang una, God is holy and pure. Ang Diyos po'y banal. Amen po ba? Grabe ho. Nung makita ni Isaiah sa templo, sa Isaiah chapter 6, ano ang sabi? Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. The whole earth is filled with His glory. May isa akong pastor na narinig nag-testify, namatay siya for a few days. Tapos God brought him to heaven. Pagpasok niya daw sa corridor of heaven, mga kapatid, iniisip niya, maramdaman niya yung presence ng Lord is the love of God. But no, sabi niya, nung ilang araw siyang nandoon, clinically dead siya, ang kanya pong naranasan sa heaven is the holiness of God. Napakabanal. Ang hindi ko makakalimutan, sinabi niya, yung corridor of heaven, naglalakad siyang ganyan, may mga smoke daw na lumalabas dun sa tagiliran. At iba't ibang kulay ng usok. Hindi pagmasin usok lang. Sabi niya ng angel, tinanong niya, ano yan? Sabi niya, those are the prayer of the saints. Yan ang panalangin ng mga binanal. Kaya may color coding, kung green, kung ano man, kung blessing, kung healing, kung salvation. No? Pero sabi niya, ang hindi niya makalimutan ay ang kabanalan ng Diyos. Ang hindi ko rin makalimutan, may video po yun Habang naglalakad siya, nakita niya yung mga litrato ng mga buhay pa ng mga man of God, lalo sa USA. Aba ko kayo, meron kayong hinahangaan ng mga man of God. Tapos sabi niya, wow, buhay pa sila, pinaparangalan na sa langit, sabi niya sa angel. No? Pero, sabi ng anghel sa kanya, tingnan mo maigi, lumapit ka sa mga litratong yan. Nung lapitan niya yung isang litrato na isang hinahangaan niyang evangelist, ang nakalagay daw doon sa ilalim ay candidate for hell. Candidate for hell. Nasyak siya. Nasyak siya. Sa pamantayan ng tao, napakalayo sa pamantayan ng Diyos. Iba po ang kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga, because God is holy, God's absolute holiness demands anything, na kailangan po hindi kumontra sa karakter niya. Kailangan anything that is defiled, anumang bagay na marumi, dapat yan makonsume. Yun ang sinabi, our God is a holy fire. Kaya kapag tayo po yung nag-declare, Lord, let your fire be upon me. Di ba ibang mga minister, fire! Sa context na ito, ang gusto nung ibig sabihin noon, Lord, alisin mo po yung karumihan ko. Dahil sa Diyos, ang kasalanan, yan po'y hadlang. Marami po mga talata, hindi ko na po isa-isahin. Pero ang isang natutunan ko po sa Bible, ito po, ang consistent biblical revelation, number 1, God is holy. Alam niyo po yung word na holy nang galing yan sa holy, W-H-O-L-Y. Buo. Walang kulang. Holy. We have a holy God, but this holy God wants to dwell amongst His holy people. Oh? Hindi siya pananahan sa mga marurumi. Kaya si Isaiah, di ba, propeta na nga siya Nung makita niya yung Panginoon, Isaiah lifted up, anong sabi niya? Woe is me, for I am undone, for I am a man of unclean lips. Ay mga kapatid, propeta siya Pero dahil nandoon ang presensya ng Panginoon, alam niya, grabe yung kabanalan ng ating Panginoon. Kaya nga yung seraphim, di ba, lumipad pa, yung coals of fire. At hinipo yung kanyang bibig, sabi niya, hindi ka na marumi ngayon. Di ba? God is holy. He dwells amongst
a holy people. Dati nalilito ako pare doon sa, ano bang kaibahan ng omnipresence sa manifest presence? Yung omnipresence po, ibig sabihin, God is present everywhere. Tama ba? Ang Diyos kahit saan nandoon. Psalm 139, di po ba? Sabi niya, Haring David, saan ako pupunta? Saan ako tatakas sa presensya mo? Pag pumunta ako sa langit, nandun ka. Pumunta ako sa impyerno, nandun ka. Sabi ko, bakit? Bakit nasa impyerno si Lord? Sa kasino ba nandun si Lord? Ha? Kakalitang tanong yan no? Totoo po, kahit saan nandun ang Diyos. Pero hindi nandoon ang manifest presence ng Lord sa lahat ng lugar. Ang ibig sabihin ng manifest presence, yung obvious, tangible presence ng Lord. Nandun siya kahit sa mga casino, kahit sa mga clubs, nandun ang presence ng Panginoon because God is everywhere. Pero hindi siya nagmamanifest doon. Nagmamanifest siya, ang sabi ng Bible, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in their midst. Doon lang siya nagmamanifest. Kaya nga, doon siya nananahan sa gitna ng kanyang mga binanal. Hindi nagbabanalan lang. And gusto ng Panginoon, meron ding sacred space o holy place. Kaya nga ako as an intercessor, pagpasok mo sa isang sanctuary, madidiscern mo kagad kung may prayers doon sa lugar na yan. May mga sanctuary kang papasukan na lalang, pero merong mga simbahan o sanctuaryo na pagpasok mo, mga Christian churches, pagpasok mo right away, ramdam mo, nandun yung manifest presence of God. Pag tinanong mo yung pastor, gaano kayo kung nagpipray dito? Daily pala. Daily prayer pala. Kaya po, consistent po yan And since He is a holy God, this holy God wants to dwell amongst His holy people, and these holy people, kailangan ding manahan in a holy place. Kaya nga, ginawang example ng Panginoon, model prototype ang Israel. Sino ho rito nakapunta na sa Israel? Wala naman halos kwentang, kumbaga, ikukumpara sa atin, o dito. Disyerto nga Pero ano ang kaibahan doon? Kasi pinili ng Panginoon yung holy land yun No? Holy land yun Nandun ang presensya ng ating Panginoon. Dahil He is a holy God, sabi nga kailangan may awe and reverence. Nako? Bakit kailangan tayong mamangha? Di ba? Kagila-gilalas ang Diyos Bakit kailangan may pitagan? Kasi nga, consuming fire. Ang apoy ba kaya mong patinuin? Kaya mo bang paamuin ang apoy? Ang apoy hindi titigil hanggang may kukonsume yan. Hindi titigil yan. Kahit nga, di ba, pagka yung mga wild forest fire, kahit sariwa pa, nag-i-ignite Ganon din po, as physical wildfire is untamable, powerful, and demands respect. Hindi mo pwedeng biruin ang apoy Ganon din naman, by comparison, by typology, God is all-powerful. He is sovereign and cannot be manipulated. Hindi pa pwedeng imak ang Diyos. Hindi pa pwedeng biruin ang Diyos. At hindi pa pwedeng basta approach mo lang siya ng ganon-ganon na lang. Yun ang context po niyan. Yung sinabing, our God is a consuming fire. In Luke chapter 12, verse 49, sinabi mismo ng Panginoon ako ay naparito sa mundong ito to cast fire on the earth. Fire! Apoy! Pag may apoy, ano unang naisip niyo pag nakakita kayo ng apoy? Di ba? Grabe, no? Pero sa atin, alam natin na ibig sabihin natin. Pag sinabing nag-aapoy ka, talagang grabe, naglalagablab. On fire, na on fire. Sabi niya rito, I came to cast fire on the earth and would that it were already kindled. Of course, ang context po niyan, ang sinasabi po diyan, yung apoy, the fire symbolizes the transformative power of God. Pag nahawakan mo yung apoy, sigurado mapapasok ka Alam niyo po, sabi ko kanina, by the grace of God, 41 years na po ako nagpapastor. Never po akong nag-sabbatical leave. Nakakatuwa naman sa Panginoon, siguro alam ng Lord, kagaya ngayon, wala naman kaming plano mag-Canada, 2 months kaming nandito, medyo relax muna. No, yun ang way ng Lord. Maliit lang naman ang church namin, pero
Binibilang ko, nakakalabing-4 ng bansa kaming napupuntahan sa biyaya ng Panginoon. Nakapag-minister doon sa iba't iba mga bansa. Salamat nga, sabi ko, akala ko mauubos yung English ko eh. Buti na lang mga Pinoy. No? So, grabe kapag talagang ang apoy ng Diyos ay umipo sa tao, hindi pwedeng hindi siya mababago. Sabi ko nga kanina, I don't know kung may sisingit ko yung aking testimony, kahit yung buong patotoo ko, hindi pa narinig ni paring Efren eh. Kasi nagsama kami mga Christians, hindi niya narinig yung ano ba ako dati. No? It refines, pinipino niya, di ba? Kapag dumaan sa apoy, ano nangyayari? Kung itong singsing na ito, kung 1% lang o 2% lang yung ginto niyan, mawawala lahat yan eh. Ang matitira lang yung ginto. Nire-refine eh. Okay? Pero kailangan po na makita natin is the work of the Holy Spirit. At dito po, nagsimula iyan nang bumangon mula sa mga patay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung siya'y dumating, sabi niya, gusto niya na maranasan ng mundo yung fire na yan, yung apoy na yan. No? Kaya nga, dapat ang ating mga puso, kumusta ba ang ating mga puso sa gabing ito? Maalaba o malamig? Kagaya ng weather dito. May teaching po kami, centrality of the heart. Alam niyo, ang puso napakahalaga sa Diyos. Amen po ba? Ano sabi ng Bible? God looks at the outward appearance. Man looks at the outward appearance, but God looks at the heart. Naalala niyo yon? Si Samuel, no? Nung utusan siya ng ating Panginoon, i-anoint yung susunod na hari dahil pasaway itong si Haring Saul. Pumunta sa bahay ni Jesse. Okay? Pagkatapos, nung makita niya yung panganay si Eliab, no, sabi ng ganon, this must be the Lord's anointed. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi siya. Hindi siya. Ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, pero ang Diyos saan nakatingin? Sa puso. Sa puso. Kaya ang puso natin, gusto ng Panginoon na maalap lagi para sa Kanya. Sabi ng Proverbs 4:23, sabi ganoon, above all else, guard your heart. For from it comes the issues of life. Mahalaga sa Diyos ang puso. Ang puso. At alam ng Panginoon kung ang puso natin ba ay maalab lagi sa Kanya o nanlalamig na. Walang maililingid sa ating Panginoon. Si John the Baptist o John the Baptizer, kasi sabi nila, mas maganda na gamitin baptizer rather than baptist eh. Kasi ang biro ng mga kaibigan kong pastor, sabi ganoon, repent and be baptized. Baka may baptist dito, no? Sabi dito sa Matthew 3:11, tinan mo sabi niya, nung siya nagbabautismo doon sa River Jordan, sabi niya doon sa mga taong nakikinig, binabautismo ko kayo sa tubig para sa pagsisisi. Sabi niya ganyan. Ngunit siya, nakasunod ko, sabi niya ganyan, ay higit na makapangyarihan sa akin, hindi nga ako karapat-dapat na kalagan ng sintas ang kanyang sandalyas eh. Ano sabi niya? He shall baptize you with the Holy Spirit and with fire. Holy Spirit and fire. Sabi ni Juan Bautista, ako, tubig lang ako nagbabautismo, pero ang kasunod ko, babautismuhan kayo sa pamamagitan ng Espiritu at ng apoy. Ayaw ng Panginoon na tayo ng lalamig. Ayaw ng Panginoon na tayo po ay nagiging maligamgam. Gusto niya na lagi tayo nag-aapoy. Yung sinabi niyang, He will baptize you with the Holy Spirit. It represents the inward regeneration, yung pagiging born again natin, yung comfort, and the empowering presence of God. Dumating po sa aking yugto ng pagkapastor, ang dalangin ko sa Panginoon, Panginoon, i-encounter mo ang mga kapatiran. Alam niyo ba, pwedeng tama ang yung theology, pero theory lang. Hindi mo pa talaga na-encounter ang Diyos. Kaya darating at darating ang pagkakataon kung hindi mo totoong na-enkwentro pa ang Diyos, tatalikuran mo lahat ito. Magsasawa ka. Kaya yun ang iniiyak sa Panginoon, Lord, encounter them. Encounter them.
At yan ay hindi kayang gawin ng tao, yan ay gawa ng Diyos. Sabi niya, He will baptize you with the Holy Spirit. Not only with the Holy Spirit, but with fire. Fire. Ano nga uli ang fire? Refinement and cleansing. Kasi po ganito eh. How many of you have been baptized with the Holy Spirit already? Sino po sa inyo nakapag-speak in tongues na nabaptize ng Holy Spirit? Ilan? Kala ko dati ano lang yan eh. No? Kung may testify ko sa inyo nangyari sa akin, noong ako'y baby Christian noon, ako po kasi ay pinanganak ng Batangas at ako po yung lumaki sa Maynila. Nung tinawag ko ng Panginoon, doon ako tinawag ng Panginoon magpastor. And noong ako po yung bagong Christian, ang unang naatinan ko po sa Manila kasi ang aking mother in faith, street evangelist lang siya eh. No? I mean, wala ho siyang home church. So dahil ako po graduate ng Arroyo High School, doon ako nag-aati sa JRL nung araw. Nung panahon pong yan, pag sinabi po ni Brother Eddie na receive the baptism of the Holy Spirit, imagine po nyo yung mga silya noon na yan eh, ratan pa lang eh. Yung nasa unahan, pag natumba, parang domino, tumbahan lahat. Eh na, yung quadrangle po yung kayang mag-accommodate ng mga 20,000 na tao. Eh ako naman, batang Kristiyano, sabi ko, ano ba nangyari sa kanila? Naglalatin ba sila? Speaking in tongues eh, hindi ko maintindihan. Hindi ko maintindihan sa mind ko, pero sa heart ko, gusto ko yun. Alam mo, ganyan po kumilos ang Panginoon eh. Yan ang natutunan ko. May mga pagkakataon na may marinig ka, hindi mo pa maintindihan. Hindi mo ma-decipher pa sa mind mo. Pero sa heart mo may witness eh. It's from God. Sabi ko, Lord, gusto ko nun eh. Paano ba yun? Paano ba yun? Wala nagtuturo sa akin. Eh hindi ko pa po alam noon ang distinction ng Catholic Charismatic, ng oneness, na kung ano. Basta may kantahan ng ganyan, punta ako. A-attend ako. May nagsama sa akin, Catholic Charismatic, sabi gano'n sa akin. Sabi, Brad, sama ka. Eh di sumama ako sa prayer meeting nila. Tapos sabi niya doon sa pinaka-leader nila, lay leader, gusto niya mabaptize ng Holy Spirit. Halika Brad, sabi sa akin nung lay leader. Dinala ako sa isang kwarto. Tapos doon po sa kwarto, merong DI. Sabi niya sa akin, tumingin ka sa kanya. Tapos, may tinurong salita, sundin mo ito. No? Dinidikta niya yung sinasabi. So, sumunod ako. Pero habang sinusunod ko, kinikilabutan ako. Sabi ko, ayoko niyan. Kasi in my heart, hindi nagwi-witness eh. Mahalaga po kasi yung Holy Spirit sa buhay natin eh. So, nag-hunger pa rin ako. Tapos po, nung pagbalik ko sa Baguio, no, okay, nagba-Bible school na, may dumating na mga Australiano, ang dami. Eh, puro kabataan po yun. Kasi po yung place na yun sa Itogon, sa Benguet, yun po ay Christian school, yun po ay at the same time ay orphanage at saka church. May Bible school din. So yung mga Australiano, sabi ng ganon, you young people, sabi ng ganon, how many of you wants to receive the Holy Spirit? Eh, siyempre kami naman, lalo na ako. Ako, gusto ko yan. Sabi, okay, if you want to receive the baptism of the Holy Spirit, sabi niya ganyan, say hallelujah. Sunod naman kami, hallelujah. Okay, make it faster. Hallelujah, 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 hallelujah. Adi, say, come on, hallelujah. Don't stop, hallelujah, 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 hallelujah. Sabi niya, okay, reverse it. Instead of hallelujah, hallelujah, yalelelu, yalelelu, yalelu. Okay, make it faster. Yalelu, 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 yalelu. Sabi niya, now, you are baptized with the Holy Spirit. Sabi ko, yun ba yun? Parang hindi naman yun. So, dahil ako'y may hunger nga sa heart ko, alam ko is from the Lord eh. Ginawa ko, nag-fasting ako ng 3 days. Kasi hindi pa na mag-start yung classes sa Bible school. So nag-fasting ako, nagpaalam ako doon sa yung library na kasarado pa ng church. Paalam ako doon sa head pastor, pwede ba ako mag-fasting in 3 days doon? Sabi ng mga staff, nako, may white lady doon. Wala akong pakialam sa white lady. So ako po yung nag-fasting, to make it short, nagbasa ako, hinanap ko yung mga books about the gifts of the Holy Spirit and the baptism of the Holy Spirit. May isang nakakatch sa attention ko. Ang title ng book ay ganito, Do Not Seek Tongues, Seek the Holy Spirit.
Huwag mong hanapin ang speaking in tongues. Ang hanapin mo, yung bautismo sa banal na Espiritu. Kasi sabi na Acts chapter 2 verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and they began to speak in other tongues. Alin ang nauna, yung kapuspusan o yung pag-i-speak in tongues? Napuspos muna. Kailangan mo ng bautismuhan ng banal na Espiritu. So excited ako, oo nga pala. Tapos binasa ko doon yung mga testimonies, ni na Haddon Spurgeon, na nasa fireplace sa winter nung dumating ang Holy Spirit. Grabe, sabi niya, parang kidlat, nakuryente siya, tangs siya ng tangs. Ang daming testimony doon, kahit sa Philippines. Yung isa, nag-aahit siya, bigla siya nabaptize ng nagkasukat-sukat na yung baba niya. Kasi bigla siya nagtangs. Okay? Meron naman na pagkatapos bautismuhan, pag-ahon sa tubig, nagsimulang magtangs. Sabi ko, Lord, gusto ko nun, pero wala nangyari. Sabi ko, Lord, kailan? So nag-break na ako ng fast. Pagbalik ko doon sa kwarto ko, nag-pray uli ako bago ako, siyempre naglalambot pa ako, miga muna ako, worship ako. Nung hihiga na po akong ganun, bago lumapat yung likod ko, meron biglang hangin pumasok doon sa kwarto. At nagsimula ako mag-speak in tongues. More than an hour. Na ako po ay umiiyak. Ay, grabe po talagang sabi ng mga bata doon. Ay, ni Manong Rapi! Ay, kasi hindi ko maintindihan sinasabi nila eh. Alam niyo po, mula noon, nagbago yung Christian life ko. Kasi coupled with that, yung apoy na galing sa ating Panginoon. No? Sa biyaya ng Panginoon, 43 years na akong Christian. No? Hindi po ako nakaranas nung parang roller coaster ride. Kasi maaga ako nabaptize ng Holy Spirit eh. Kaya nga doon sa church namin, na pinagpapastoran ko, mga churches namin, biyaya ng Panginoon, kapag may umattend consistently for a few months, nabaptize ka agad ng Holy Spirit. Kasi hindi ako nahihiya eh. I am not ashamed of the Holy Spirit. Sabihin nila, paano kung may bago, hindi maintindihan niya, baka matakot yan. Sa God yan bakit ka matatakot? Ang Diyos ang bahala sa kanila. No? Ang Diyos ang ihipo sa kanila. At nakita ko talaga yung nangyayari, coupled with fire, talagang mabilis baguhin ng Panginoon. Kasi andun yung power ng ating Panginoon. By the way, alam niyo po yung baptism, napakahalaga ng baptism. Yan po, nung ako binata pa, umattend ako noon, 86 pa yata yun. 85 kasi ako 82 ako na born again. Si Morris Cirulo, sabi niya, paano ba ang bautismo? Kasi from the Greek word baptizo. No? Bautismo. Ang ibig sabihin kasi ng bautismo ay immersion. From the word baptizo. Tapos, imagine po ninyo, ito ay baso. Mukha pong baso, clicker ito. Pero imagine ito ay baso. Ito po yung pitchel. May lamang tubig. Tapos, nag-pour out ako ng tubig. Nakikita niyo ba? Malakas ba imagination ninyo? Okay? Nag-pour out ako ng tubig sa baso. Kalahati. Baptize ba yon? Hindi pa. Okay. Hindi pa raw. Okay. Nilagyan ko pa. Umabot ng 3/4. Baptize na ba yon? Hindi pa rin. Pinuno ko na hanggang doon sa brim. Baptize na? Hindi pa rin, ano? Okay. Tapos, tinuloy ko ang buhos. Baptize na? Yan na ba yung baptize? Yan na ba yung baptizo, ibig sabihin? Immersed? Sabi ni Marcelo, hindi. Hindi ka ng baptism. Ang ginawa po niya, yung baso, inilagay niya sa loob ng pitcher. So, ikaw ay puno ng tubig inside out. Hindi ba? Ganon. Di ba? Kagaya si Ezekiel, hindi ba? Nung mga tambay pa kami noon kinakanta ko yun kasi ako marunong mag-gitara, marunong kumanta. Lumusyong siya sa tubig, paa niya'y nabasa. Biblical pala yun. Yung pong experience ni Ezekiel. Di ba? Yung temple, yung water coming from the temple sa Ezekiel chapter 47, nung una, bukong-bukong. Patuloy siya nag-wade sa water hanggang knee-deep na, hanggang waist-deep na, hanggang a mighty river that he cannot swim across. Ganyan din ang mga Kristiyano. Yung iba, di ba? Pag mga senior na may outing, pupunta ako sa Bato Spring, pa sa San Pablo, nalamig, sa Laguna, mga cold spring. Ano ginagawa ng mga senior? Patay-tampisaw na lang. Yung iba, medyo malakas ang loob, sumasaw-saw. Mga kabataan, magdadive pa. Yung sinabi ng Bible, as the deer panted for waters. Sa King James, as the heart, H-A-R-T. Hindi lang ho basta deer. May isang uri ng usa na hindi siya nakakasya na umiinom lang sa tabi ng sapa o ng ilog. Dumadive pa siya.
Dumaday pa siya. Ganun daw dapat ang ating pananabik sa ating Panginoon. At as sinabi ng Bible, if we will draw near to God, He will draw near to us. And according to the measure of our faith, di ba kung ang tubo mo ganito, ganyan din kalaking tubig ang lalabas. Pero kung yung sinasabi ni parang April ng mga manhole, hindi ba? According to the measure of your faith. Kung pumunta po kayo dito with expectation, the Lord will grant that expectation. Pero kung pumunta ka rito, you're expecting nothing, you will get nothing. And don't expect from the preacher. No? Expect from God. So, siya po ang kikilos dito. Gusto niya yun no? Kaya nga, ang sabi sa Luke 12:49, behold, I send the promise of my Father upon you. But tarry or wait ye in the city of Jerusalem until you be endued with power from on high. Anong context? Lagi ko itong naalala 3.5 years na ang mga disipulo kasama ng Panginoon day in, day out. Iba kasi nung araw pag mentoring, gusto mong maging carpenter, hindi kagaya ngayon, hindi ba? Yung teacher, classroom lang. Nung araw, pag ikaw ay magpapamentor, gusto mo maging magaling na electrician, papaturo ka sa pinakamagaling na electrician. Pero titira ka doon sa bahay ng electrician. Hindi lang magkasama kayo during class hours. Kaya ang mga disipulo kasama ng Panginoon kung saan siya nakatira. For 3.5 years, kaya nga pag ini-imagine ko, di ba, okay lang naman na maging imaginative, di ba? Makakasama sila, di ba? Tayo, kagayang ito, makakabuhungan. Sino kaya dito ang malakas magilik? Si Lolo Andy, ganyan ginagawa sa amin sa Mindanao. No, pinoprofile kami. No? Parikoy, una ako tatawagin niya si Paring Levi kasi doon kami doon sa mga mga evangelical yung mahina magilik. Doon sa kabila yung mga Pentecostal. Parang nasa Korea kami, no? Sabi ng Koreano pumasok sa kwarto, may lumabas, no? Sabi niya, akala daw niya tahimik doon. Sabi, there's war inside. Puro naghihilig kasi, ang lakas no? Ganun po nangyari, magkakasama po sila araw at gabi. Pero sabi na ating Panginoon, hindi pa rin sapat kahit nakita nyo na ako at nakasama niya ako sa loob ng 3 taon kalahati. May kulang pa rin sa inyo. Yung 3.5 years na yon, mga kapatid, 24/7 kasama nila ang ating Panginoon, mas matindi pa yun sa doctoral degree. Di ba? May kulang pa sa inyo, sabi ng Panginoon. Sabi niya, maghintay mo parang kayo sa Jerusalem. No? Ito nga yung paradox. Sabi ng Panginoon, go ye therefore and preach the gospel. Go and make disciples. But wait! Ano yun? Go, but wait. Go, but wait. Sabi niya, humayo kayo, pero bago kayo humayo, ang sabi niya, intayin niyo muna kayong mapuspos ng kapangyarihan, be endued o madamtan ng kapangyarihan mula sa kaitaasan. Kailangan natin ng apoy ng Diyos At mga kapatid, ito po yung discovery ko. My personal discovery for many, many years. Bakit maraming Kristiyano, thank you na pagkatapos ma-born again, minsan ang gaganda pa ng mga testimony, minsan, di ba? Pagka nagpatotoo pa yan, paiyak-iyak pa yan, nasabihin, I will never turn back. Tapos kung kailan pa nagpabautismo sa tubig, saka nag-backslide. Alam niyo kung bakit? Ito na-discover ko. And I hope makatulong sa inyong lahat, sa ating lahat. Kasi maraming Kristiyano, pagkatapos ma-born again, pinipilit niyang magpaka-Kristiyano sa pamamagitan ng kanyang sariling lakas. I tell you, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Kailangan natin ng banal na Espiritu. Kailangan natin ng apoy. Kasi kung sinabi mong ako, kaya ako ganito, di ba may pride na kagad? Hindi ba self-righteous na kagad? Kaya ako ganito, ako yung naglilingkod sa Diyos, kasi ako, naging apology na. Alam niyo apology? Di ba? Puro ako. Me, my. I tell you, kaya sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, at sinasabi niya sa atin lahat din, kahit ang dami na nating alam, kahit ang dami nating ranasan, hindi tayo makakasurvive kung wala ang Holy Spirit. Kailangan natin, sapagkat through the Holy Spirit, ma-sustain yung apoy sa buhay natin.
Hindi natin kaya sa ating mga sarili. Binibilang natin, ako bilang Kristiyano ngayon, 10 chapters a day. 3 hours. Mag-pray. Bitin pa. Naku. Self-righteousness yan. Hindi ko sinasabing mali yun. Pero kung tinitingnan mo dahil kaya ka nagiging holy o nagiging anointing ka dahil doon, hindi totoo yun. Lahat yung biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga sabi niya, maghintay kayo. Kailangan nyo to. And I tell you mga kapatid, kailangan natin ng Holy Spirit. The Holy Spirit is the third person of the Holy Trinity. Sa kayo nakakita ng may birthday, nagkakagulo, pero yung may birthday nandoon na sa sulok, walang pumapansin. Tama ba yon? Tama o mali? Mali. Bakit tayo mga Kristiyano ganun din? Di ba? Sabi ng ating Panginoon, higit na mainam na ako'y umakit sa aking Ama, at ipapadala ko ang Parakletos, the Paraclete, the Holy Spirit. Siya yung kahalili. Siya ang nandito, pero ini-ignore natin ang Holy Spirit. Kaya nga ko sinasabi, I'm not ashamed of the Holy Spirit. Kailangan natin ng banal na Espiritu upang tayo ay maging matatag na Kristiyano. Upang yung apoy, kung paanong sinabi niya sa kanyang mga alagad, mag-intay kayo hanggang mapuspos kayo, pero hindi lamang one time nakapuspusan. Dapat araw-araw puspos tayo. Amen? Dapat araw-araw. Si Yonggi Cho, nung huling punta ko sa Korea, na-amaze ako eh. Tapos yung kami nasa COP, yung pumalit sa kanya ngayon, si Reverend Lim ba yun? Lee yata. No? Grabe. Ang dami mga pastor, mga bishops na doon sa COP. Akala ko magko-closing prayer, tumayo yung pastor. Sabi niya gano'n, let's all pray in tongues. Nag-pray tongues. Grabe yung apoy. No? Grabe yung apoy. No? So, ito po yung pangako ng ating Panginoon. Kailangan natin. Di ba? Sabi ng Acts 1:8, you will receive power. Alam ba yung word na power? In Greek, the word power is dunamis. Doon po kinuha yung dynamite. Dynamo. Di ba? Power. Bakit walang power ang mga Kristiyano? Wala yung Holy Spirit eh. Wala siya sa equation eh. Pinipilit niyang maging Kristiyano araw-araw. No. Araw-araw dapat we must ask God to fill us anew. Diba? You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. As a result, bakit kailangan nating mabaptize ng Holy Spirit? Bakit kailangan natin ng fire? Sabi nga because you will be my witnesses. Kung yung iba, tawag nila sila yung mga Jehovah's Witnesses. Tayo po, Christ's Witnesses. Pero the word witness, ang Greek word po niyan ay martus. Ang martus, yan kinuha yung word na martir. Ano ba yung martir? Hindi yung binubugbog na asawa, okay lang. Hindi po yun. Hindi yun. Yung martyr, mga Christian martyrs, yung mga church fathers, handang mamatay para sa pananampalataya. Walang takot. Kami po maliit na church lang, pero nakakalabing-4 ng missionary. May 2 pa kaming young professionals na nasa Morocco ngayon. Nako. Nagpapadala kami ng mga missionaries sa mga Hindu, Buddhist, and Muslim nations. Kakatakot po doon. Nako, nakakatakot. Pero dahil sila napuspos ng Holy Spirit, mga kabataan pa, yung isa uuwi lang, student missionary siya sa North India. Grabe. Sinusunod na po sila mga sundalo kasi bawal na bawal doon sa pinuntahan nila ang ma-convert ang mga Muslim. Kasi ang Northern India, ang buong India, kalakhan ay Hindu, pero may parts po doon na Muslim. Grabe, ini-interrogate sila, ang daming tanong sa kanila, ang daming nilang naakay. No? Kasi nga, ang mga batang ito, napuspos ng banal na espiritu, hindi na sila takot mamatay eh. Tanong yung mga katabi mo, takot ka pa bang mamatay? Puspos eh. Kami na pari ko, alam niyo, pinupunta namin sa Mindanao dati, kina Sultan Kamlun Muner, mga dating MNLF, MILF, kahit nga yung mayor, takot pumasok doon eh. Pumapasok lang yung mayor dati, kakasama mga pastor eh. Naranasan ko po kami mag-asawa na nag-smuggle ng Bible sa China nung araw. Nakakatakot to. Kasi pag Hong Kong, pupunta ka sa mainland China, nako,
Talaga namang yung pagtawid talaga, nakakatakot. Sa Hong Kong, okay pa yung mga pulis. Paglipat mo ng bridge lang, ay grabe, yung mga itsura ng mga incheck. Kakatakot talaga. At ang sabi nila sa amin, kapag kami nahulihan ng Bible, interrogate kami, dahil Geneva Convention, huwag ka lang sasagot, okay lang. Kukunin nila yung Bible, dideport ka. Maaaring ikaw ay ma-blacklist sa Hong Kong. Pero yung mga papasahan namin ng Bible ng mga pastors, mga Christian sa mainland China, mahulihan lamang ng isang Chinese Bible during that time, firing squad. Firing squad. Kaya nga ako sabi sa amin, pagpapasok ko ng China, di kanya-kanya kaming diskarte. Mag-pray ka, Lord, paano ko ipapasok yung Bible? Sabi ng mga aming mga leaders, mag-pray kayo ng wisdom. Is either ilagay mo sa x-ray machine o hindi. Okay? At ilalagay sa backpack, ilalagay kung saan. Yung iba, gitara, case, pero puro Bible. Bahala ka na. No? Tapos walang magkakakilala doon para pag may mahuling isa, hindi mahuli lahat. Kami mag-asawa, nag-pray kami, anong gagawin natin? Sabi ko, kunwari, honeymooners tayo. Okay? May backpack kami, malaking backpack. At wag nating iladaan sa kunwari, hindi natin napansin yung parang, diba? Engot na turista. Kunwari, hindi natin napansin yung x-ray machine. O sige, diretso tayo. Kaso mo, nung nakatapat na kami sa x-ray machine, kinabahan niya ata si May, nauna, ang bilis ng lakad. Sabi ko, hintayin mo ako. Di, nakalampas naman kami. Nung paligo na kami, palabas na sa immigration, misi-misi ko sa likod, hey! Bilisan mo! Hey! Pagtingin namin, yung team leader namin Pinoy pala, binibiro kami. Pero ang dami naming nadalang Bible noon. No? Wala na kaming natakot noon sa biyaya ng Panginoon. Kailangan natin po ng apoy galing sa Panginoon. And this is be done only by the power of the Holy Spirit. Kaya nga po nung araw na yon, hindi po ba? Nung dumating ang Pentecost, nung araw ng Pentecost, ganito po nangyari dyan. Blessed na blessed po ako nang maintindihan ko. Alam niyo po mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 15, sabi doon, nung umakyat sa langit ang ating Panginoon Kristo, may recorded na 500 disciples, 500 disipulo. Sabihin natin 500. Sinabihan ng Panginoon yung 500 na yan. Sinabihan, mag-intay kayo. Nababaan kayo ng banal na espiritu. Kaya sila nagtipon-tipon doon sa upper room. Yung 500 na yon. No, dumating po yung araw ng Pentecostes, ilan po ang nabaptize ng Holy Spirit noon? Bakit 120 lang? 500 minus 120, ilan ang difference? Sino magaling sa math dito, no? Puro 380, 380. Ganito pala nangyari dyan. Nung una excited yung 500, sige, mag-intay tayo dito, mag-soaking tayo sa presensya ng Panginoon. Day 1, natapos yung day 1. Walang bumabang Holy Spirit. Okay, intay pa rin tayo. Day 2, wala pa rin. Day 3, wala pa rin. Dahan-dahan ng kumakalas. Ako, hinahanap na ako ng boss ko. Naku, ganito. Day 4, wala pa rin. Bawas na naman. Day 5, alam niyo kung kailan bumaba? Sabi ng mga Bible scholars, on the 10th day. Kung tayo abutin 10 araw dito, okay pa sa inyo? Di ba? Kaya nangyari po, 120 lang ang nabaptize ng Holy Spirit. Pero alam naman natin, ang baptism ng Holy Spirit hindi for salvation, is for empowerment. Okay? Alam ko po yun Nung ako ay nagpipreach noon, hindi pa ako baptized ng Holy Spirit, ibang-iba. Nung ako ay nagpipreach na, nung ako ay nabaptize na ng Holy Spirit. And I tell you, Romans 8:26 says, we know not how to pray, but the Holy Spirit helps us intercede. Diba? Hindi ako mahaba mag-pray in my own knowledge. Marami akong pinag-pray, pero mas mahaba ang prayer ko in tongues. Kasi mas alam ng Panginoon. Hindi, sabi po ng Bible, sa 1 Corinthians 14, sa verse 2, hindi po tayo na-edify sa mind natin, pero yung ating faith ay nabibuild up. Sa Jude 20 ang sabing ganoon. Diba? Nabibuild up. No? Kaya sabi ko, bakit mag-pray ka pa nung knowledge mo lang? Pray, sabi kasi ni Apostle Paul, I will pray with understanding and I will pray in the Spirit. I will sing in the Spirit and I will sing with understanding. Kapag ako po nag-worship, kapag ako po nag-lead ng worship sa Dawn Watch, may gitara po ako, binigyan ako ng anak ko 2 gitara.
Ang tara kong ganyan. Pag sinabi kong, let's sing the melody of praise, hallelujah, oh, hallelujah. Tapos, ako po nagme-melody of praise in tongues. Ori mayane manyanayana sanayare, yone manayane rarasayare, shimayane samuyane marayare indeyonaya. Ako kung nabibless kayo. Di ba? Alam mo naman, may nagtatangs na yung tangs niya ay carnal pa. No? Pero kapag lagi ka nagtatangs, lumalalim eh. Yung speaking in tongues kasi ito po yung entrance into the deeper experience with God. No? Totoo po yan. Totoo po yan. Kaya nga ako, sabi ng Panginoon, maghintay kayo. Kaya nung araw na yon, nung dumating na ang araw ng Pentecost is 50th day. Okay? Nandun sa isang lugar, and suddenly, ito yung pangalan ng mission team natin di ba? From heaven, a sound like a mighty rushing wind, and it filled the entire house where they were sitting. And divided tongues, sabi ng King James, cloven tongues, yung dilang apoy, nanahan sa bawat isa sa kanila. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit gave them utterance. Alam ba nauna yung karitela o kabayo? Ha? Hindi hinihila ng karitela yung kabayo, di ba? Ang kabayo humihila sa... Kaya sabi ko, yung iba, hanap ng tongues. Yun ang karitela eh. Ang hanapin natin yung kabayo, kumbaga. No? Holy Spirit, fill me. Kailangan ko ito eh. No? Kasi nga, kahit anong pagsisikap natin, mapapagod ka, kapatid. No? You're trying to live Christianity by your own effort, mapapagod ka. I tell you, mapapagod ka, mapapagod ka. Narinig ko si Yonggi Chu noon pagka may pastor siya na medyo parang nababurn out, sige, 1 week ka doon sa Prayer Mountain, mag-pray ka. Para hindi ka ma-burn out. Okay? So they were all filled with the Spirit and they began to speak in other tongues. I believe, mga kapatid, the initial evidence, initial lang po yan, hindi po yan yung total. Pangunahin pa lang yan. Ang unang palatandaan na ang tao ay napuspos ang Banal na Espiritu ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Sabi ng iba, Pastor, nung mga ako'y napuspos, ako'y sumayaw. Ako po ay umiyak ng umiyak. No? Ako po ay nagtatakbo. Ako po ay nagtatalon. Yung iba mas matindi, Pastor, ako'y napuspos ng Banal na Espiritu. Gumapang po ako sa kisame. Hindi, no? Sabi ko, may iba't ibang experience. But I believe, theologically speaking, ang sabi ng Bible, ang katibayan na sila napuspos ay nakapagsalita sila ng iba't ibang wika. Hindi ko minimenos yung ikaw ay umiyak na umiyak. Okay lang yon. Pero hindi natin madidiscount ang sinabi ng Bible. Mismo ang Bible nagsabi na sila ay napuspos o, ano ang sabi ko kanina, baptized. Yung sinasabi ko na yung baso nasa loob ng pitchel, surrounded by water inside and outside. Yung sinasabi sa Ezekiel 47 na naglangoy na siya. Gusto niyo bang lumangoy sa Banal na Espiritu? Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid Grabe. Pero alam niyo ang Panginoon, God, the Holy Spirit is such a gentleman. Hindi kanya pepwersahin. Never. Ang diablo bastos Alam niyo yun? Bastos ang diablo. Hindi siya nagpapaalam. Bibigyan kanya espiritu ng inggit, ng inis, ng galit, kung ano, ng mga negative thoughts. Pero God is such a gentleman, sabi, behold, I stand at the door and knock. Revelation 3:20, nagpapaalam siya, anak. Diba? Gusto mo ba natanggapin na ako sa puso mo? Tapos, nung tinanggap natin ang Panginoon, mahaba po yun Sa Acts chapter 19, ano sabi ni Paul sa mga taga-Ephesians? Have you received the Holy Spirit since you believe? Yung mga kapatid nating evangelicals, ang kanilang stand, nung tinanggap mo si Jesus, sinanggap mo na rin ang Banal na Espiritu. Pero mga kapatid, as Pentecostal, full gospel, charismatic persuasion, sabi ng Bible, iba ang experience ng baptism sa acceptance.
Kaya hinamon ni Pablo ang mga taga-Epeso sa Acts 19, natanggap nyo na ba ang banal na Espiritu mula nung kayo sumampalataya? Maaaring ikaw ay sumampalataya na, pero ang tanong, napuspos ka na ba ng banal na Espiritu? Kasi kung hindi pa, I tell you, mag-i-struggle ka palagi. Now, hindi pa naman tayo perpekto, pero alam mo ang malaking kaibahan kapag ikaw ay napuspos na. Ako po ang isang ministry na pinagagamit ako ng Panginoon, deliverance. Napakadaming demon-possessed nang napag-pray ko mula noon hanggang ngayon. No? At isa po, minsan mga Kristiyano, tatanungin mo, kayo ba'y nakapagpalayas ng demonyo? Wala nagtataas sa kamay. Samantalang sabi ng Bible, these signs shall believe that these signs will follow them that believes. Anong unang palatandaan kapag ikaw ay tunay na mananampalataya? In my name, they will cast out demons. Kaya ang tanong, palayas na ba kayo ng demonyo? Di ba yun ang palatandaan ng hindi pastor ha? These signs will follow them that believe. Are you a believer? Kasi kung ikaw ay believer, ano sabi? Papalayas ng demonyo. They will speak with new tongues. Hayaan nyo manlibak ang mga tao. Actually, may mga scientific study dyan eh. Meron akong mga video ganyan. But for now, ang sinasabi ko nga po, nung sinabi natin Panginoon, He is a consuming fire. Gusto niya na tayo mag-apoy. He is a fire, a consuming fire. Kaya nga, tinan nyo itong mga disciples na to after Pentecost. Nung una, matatakutin sila. Wala silang boldness. Maraming Kristiyano, ang tagal ng Kristiyano, wala pang nadala ni isang kaluluwa sa Panginoon. Why? Kasi hindi niya natanggap yung dunamis power eh. Acts 1:8 nga eh, you shall receive power and you will become witnesses. Witnesses. Kasi nga, may fire. Kagaya ng nangyari sa kanila. Nung maranasan nila ang Holy Spirit, di ba? Si Peter, yung first sermon niya, 3,000 kagad ang na-save because may power na. Yung iba nga daw 3,000 na yung sermon, wala pang nasa-save si Peter, first sermon, 3,000 kagad Why? Kasi may kalakip na kapangyarihan. Kaya nga po, ang report ng Bible, because of the fire of God, because they had been baptized with the Holy Spirit, sabi ng Acts chapter 17, ang report ng mga Gentiles, itong mga lalakihan ito, they turned the world upside down. Grabe. Binaliktad nila ang mundo. Gusto niyo ba mabaliktad ang Edmonton? Ang ibig sabihin niyan, maramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pero yung amen nyo, hindi makakabaliktad yan Hindi malalaglag yung butiki sa kisame. Parang, amen. Amen. Of course, hindi naman sa emotion, ano? Pero, ito po Kaya narinig ko kay Boris Rulo nung araw, nagising ako sabi niya, anong klaseng Kristiyano ka ba? Kasi daw sabi niya, may mga Kristiyano, paggising sa umaga, nag-iinat-inat na yan, yung mga demonyo nakabang na. Pag hindi pospos, sabi ng isa demonyo, bossing, gising na si Tulume, kung may Tulume man pangalan. Sabi daw ng head demon, kaya mo siya. Si Tulume lang pala Pero nung magsimulang mag-inat-inat na si Pastor Efren, bossing, si Pastor Efren, gising na, naku, patay na naman tayo yan. Gising na si Pastor Efren. No, nag-iinat pa lang, takot na sila. Bakit? Because they know he is a child of God, a son of God, a man of God. And will wreak havoc sa kingdom ng darkness. May impact ba tayo? Amen? May impact ba tayo? Alam nyo, sa sarili natin, wala. Kinukwento ko nga sa marami, kanina ikukwento na ako sa iba na ako naman po ay hindi nakagraduate ng college. Kasi po, nung ako po ay kabataan, ako po ay nalulong sa droga sa Manila. At the age of 15, ako po ay na-demanda ng serious physical injury, dapat attempted homicide. Kasi po, yung magkapatid na kaaway namin na kumpare ko, binugbog namin, muntik kumapatay yung isa. At the age of 15, nandun ako sa Manila City Hall, galit na galit yung piskal. No? Ilang taon ka na? 15 years old po. Tapos, pagkakatapos ng bista, nandun kami sa cafeteria, yung attorney namin, kasama namin, kasi mayaman yung barkada ko, dayo lang doon sa amin Tapos yung attorney nung
ginulpi namin, nandun din. At sabi, Panyero, ayos na. Laglag na pala yung kaso, binabayaran yung isang attorney. Lalo lumakas ang loob ko noon. No? At the age of 16, 17, malalim na po ang aking involvement sa droga noon sa Manila. Ako po ay napariwara. Kaya twice ako nag-drop sa college, nag-drop ako sa FIATI, kasi gusto kong maging electrical engineer sana no? Electrical engineer sana, pero puro barkada lang. Tapos nagpahinga ng 1 year. Nabalitaan ko yung mga katropa ko, nandun sa PATS naman, Aeronautical School. Enrolled din ako. Pagdating naman sa PATS, ganun din. Daming marijuana, ang daming naman kami. No? Nung gusto ko na mag-aral, sabi ng ate ko, na kasi yung financier siya, yung panganay, ay dala na ako sa'yo. Walang nangyayari kasi puro kakalokohan. Kaya nung ako po'y mag-aaral na ayaw pag-aralin, pumasok na po ako sa Bible School na. Sa biyaya ng Panginoon. No? So, mga kapatid, mali, hawak ko ibang, Ayan. Gusto po ng Panginoon na maranasan natin ang apoy na nanggaling sa Kanya. Sa Bible, meron pong binabanggit na strange fire o unholy fire. Alam niyo po yon? Di ba? Yan po yung nangyari sa mga anak ni Aaron. Mga anak pa naman sila ng high priest. What happened is in Leviticus chapter 10, sabi na, now Nadab and Abihu, the sons of Aaron, each took his censer and put fire in it, and laid incense on it, and offered unauthorized fire before the Lord, which He had not commanded them. Kasi po, sa altar na yan, ang apoy na nanggaling po dyan, galing mismo sa langit. Ito pong dalawang anak ni Aaron, isipin po ninyo ha, anak sila ng high priest. Sabi ng ilan, they were drunk during that time. Hindi galing doon sa altar ang apoy na daladad nila to offer unto God. Basta na lamang sila kumuhay ng apoy kung saan galing. At ito ay kinagalit ng ating Panginoon. At ang sabi ng verse, and fire came out from before the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Mga kapatid, wag nawa tayong magkaroon ng strange fire o unholy fire sa buhay natin. Kaya nga ang admonition ni Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 11, ano sabi? This is the Passion Translation version. Be enthusiastic to serve the Lord. Maging maapoy tayo. Keeping your passion toward Him. Boiling hot. Yan ang gusto ng Panginoon, boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Ito ang kalooban ng Panginoon Kaya nga lang, ulitin ko ulit, hindi ito sa pamamagitan natin. No. Mabibigo ka. Kahit ikaw sa sarili mo, mapuprostrate ka. Bakit ganun? Ginagawa ko lang lahat. Hindi po ganun. Ang dapat araw-araw, ang atin pong attitude is, Holy Spirit, fill me, use me. Gamitin mo ako. Gusto kong maging vessel. Gusto kong maging sisitlan. No? Magpapagamit lang tayo sa ating Panginoon. And through that, ang Diyos kikilos sa buhay natin. Kaya nga sa session 2, ito po ang akin pong i-discuss. Bakit maraming apoy at ang apoy natin ay namamatay? Pero for now, ang gusto ng ating Panginoon, yun pong holy fire ang nag-i-exist sa mga buhay natin. Nais ng Panginoon, isuko natin ng totohanan ng ating mga buhay sa Diyos. Alam niyo, hindi naghahanap ang Panginoon ng perfect. Ang hinahanap niya lang yung mga handang magsuko ng kanyang buong buhay sa ating Panginoon. If we really desire the fire of God in our lives, sabi nga, revival will be given to those who really, really, really want it. Kung gusto mo talaga. Kung gusto mo talaga. Ang downside, kung hindi natin seryosohin ito, yun ang warning sa Hebrews 12. Kapag kagaya ni Nadab at ni Abihu, nilaro nila, biniro nila, God cannot be mocked.
Imbis na blessing, imbis na transformation, imbis na cleansing, imbis na regeneration, imbis na holiness, judgment ang bumaksak sa kanila. For God is a consuming fire. He is a consuming fire. Hallelujah. Pwede po ba tayo lahat tumayo sa pagkakataong ito? Hallelujah. Thank you, Abba. Now the Lord moves in different ways. Sa mga testimony, kung minsan, nakaramdam sila parang apoy. Mainit ang pakiramdam. Minsan naman, malamig. Just the same. It's the work of the Holy Spirit. At sa gabing ito, mga kapatid, as a heart preparation, let's meditate upon that verse. Our God is a consuming fire. Ang apoy, napapakinabangan for purification, panluto. Ngunit kapag wildfire, tumutupok, tumapatay. But God wants to release a holy fire in our lives. A fire that will consume us. That fire, kagaya ng mga alagad, hindi nila minahal ang kanilang sarili. Naging glorious witnesses sila ng kabutihan ng Panginoon. Lahat na ma-involve sa kanila, nahahawa ng apoy. God wants us to be carriers of His fire. Ang apoy na ito, Abba, Father. Abba, Father. Even tonight, let that consuming fire consume us, O God. Consume us, O Father, of any sins, O God, of any inconsistencies in our lives, O God, any dross in our lives, O Lord. Lahat ng mga nagiging hadlang, Panginoon. Sapagkat sinabi mo, O Diyos, dapat ka naming ibigin with all our hearts, with all our souls, with all our mind, with all our might, O God. We need the fire of God in our lives. Holy fire right now. Lord, touch us. Ignite us once again. Kung kami po'y nanlalamig, Panginoon, kung kami nanghihinawa, Panginoon, we need the fire. A fresh touch from you, Lord. Oh, fire, Lord God. Let your holy fire consume us tonight, oh God. Consume us. Consume us. Consume us, Lord. Holy fire. Holy fire. Ignite us once again. Ignite us once again. Burn the dross. Burn any dross in our lives, oh God. Burn the impurities, oh Lord God. Burn any sin that easily entangles us, oh God. Anything that grieves your heart, we surrender. We surrender. We surrender. Holy Spirit, come. 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 Oh, Rabayada Sarayada Sarayade. Nabayat. Holy Spirit. Holy Spirit. Oh, Rababakala, come on, just commune with the Lord right now. Between you and God alone. Commune with Him. Commune with Him. God is waiting for you, kapatid. He's waiting for you. He's waiting for you.
He wants to touch you. He wants to touch you with His power. Oh, the Rababayada Samayande, Arnemayade, Shabarada Yababaya, Babarayo, the Rema Samayaka, Chayade, Sharabayade, Utama. Oh, yes, Lord. Fill this place with your power right now. Fill this place. Mareta, Yurnerukina, Shumbayande, Riaro de Baraya. Oh, I tell you, this is not emotionalism. This is the power of God. If you will yield yourself to God, He will reveal Himself to you. Yes, yes. Fire, Lord! Fire! Holy fire! Holy fire! Oh, touch each and everyone right now. Touch each and everyone right now. Hallelujah. Liquid fire. Liquid fire. Fire of God upon your life. The fire of God. Oh, the Tarababa set up. Nemarab, Demare, Juntari, Rum, Yun, what Asayana. Oh, the Rababa Kanda. Come on, come on. Let it be consumed right now. Oh, Reda, Terada Sa, Yeda, oh, Rababababababaya, Namara, Dadayadi, Urudaya Baba Sarabaya, Darabababaya Sarabayana, Ladarabababakanda. Oh, God, oh, Lord God, make another Pentecost. Make another Pentecost right now, even in this place, oh God. Hallelujah. Let there be another Pentecost, another Pentecost, another Pentecost. Get up. You church. Ayade, Surayade, Surayade. Oh, I believe some of you will be filled with the Holy Spirit. Just yield yourself to God. Yield yourself to God. Yield yourself to God. Hallelujah. Blessed be your name. Blessed be your name, O Abba. Blessed be your name, O Abba. Oh, oh, we worship you, Abba. We worship you, Abba. We worship you. Thank you, Holy Spirit. Thank you, dear Holy Spirit. Oh, Rabba Sharayara say. Oh, Rabba Yara Serayara say. Oh, Rabba Yara say. Thank you, Abba. Thank you, Abba. Hallelujah. Anyone who wants to receive the baptism of the Holy Spirit, in the Bible, meron directs na baptize sila ng Holy Spirit. But some, kagaya ni Paul, he laid his hands on them and they had been baptized. If you are seeking the baptism of the Holy Spirit, you can come to the altar. I want to pray for you. Hallelujah. Pwede po kayong lumapit yung sarapan if you want to. If you are desiring to be baptized, or if you desire to be rebaptized, to be infilled again with the Holy Spirit, you can come right now. Hallelujah. Sige po, pwede kayong lumapit dito sa harapan. Oh yes, Lord. Hindi ba po tapos ang ating Panginoon? Hallelujah. Holy Spirit, Holy Spirit. Hallelujah. Release the fire. Release the fire. Shekarabayana.